Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, free at last. At last. Ito ang naging unang pahayag ni dating Senador Laila De Lima sa unang press conference nito kagabi, November 13, matapos bigyan ng pansamantalang kalayaan mula sa halos 7 taong pagkakakulong. Sa pagharap nito sa media, inihayag ni De Lima na hindi nito mailarawan ang kanyang nararamdaman ngayong nakalaya na siya mula ng makulong noong 2017. Dagdag pa nito, hindi siya nawala ng pag-asa na darating ang hustisya at sa wakas ay napalaya na siya ng katotohanan. Sigurong sapat na mga salita ang lubos na makakapaglarawan sa damdamin ng isang inosenteng inapi sa kabila ng pighati at paghihirap na dulot ng pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban ay patuloy na nananalig, nananampalataya at umaasa na darating din ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Dumalo rin sa press conference si Senator Riza Ontiveros na hindi na iwasang maging emosyonal para sa kapwa nitong taga-oposisyon na anyay pangunahing sumalo sa lahat ng pag-aatake sa mga kritiko ng dating administrasyong Duterte. You did it, Leila. Konti na lang, konting-konti na lang. And napakalaking vindication ito sa buong oposisyon. Itong vindication sa'yo. Kay former President Duterte, isa lang, God forgive him and God bless him. Yun lang muna ngayon. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya. Kahapon, nang pinayagan ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 na makapagpiyansa ng 300,000 si De Lima sa ikatlo at huli nitong drug case na hudyat para pansamantalang makalaya ang dating mambabatas. Una nang nagpasalamat si De Lima sa Administrasyong Marcos sa anyay pagrespeto sa independence ng hudikatura at pagpapairal ng rule of law. Nagkabakbakan ng mga tropa ng militar at New People's Army o NPA sa Haniway, Iloilo noong linggo base sa inilabas na ulat ng 82nd Infantry Battalion kahapon, November 13. Ayon kay Lieutenant Colonel J.J. Havines, tagapagsalita ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, habang ang mga tauhan ng 82nd IB ay nasa offensive operations, nakasagupa nila ang 4 na armadong kalalakihang nagsisilbing security guards ng Baloy Platoon ng Central Front ng Komiteng Rehiyon Panay, pasado alas 8 ng umaga sa Sitio Bacan, Barangay Barasalon. Agad namang nakatakas patungong Antique ang mga rebelde matapos ang 5 minutong putukan. Walang naitalang sugatan o patay sa panig ng mga sundalo habang may posibilidad na may nasawi sa mga rebelde base sa mga dugong nakita sa dinaanan ng mga NPA. Na-recover sa inabandonang kampo ang 4 na live ammunition at 19 na empty cartridges ng 5.56 mm. Nagpadala na rin ng karagdagang tropa ang 3rd ID para tugisin ang mga nagsipulasang rebelde. Minamadali na ng Senado ang panukalang batas ng pagpapatupad ng mental health program sa mga paaralan. Ayon kay Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Win Gatchalian, kailangan na itong madaliin dahil sa lumalalang krisis ng mental health ng mga estudyante sa mga paaralan sa bansa. Patunay anya nito ang nangyaring pagkamatay ng 2 babaeng estudyante na natagpoang nakabigti sa isang silid paaralan sa Signal Village National High School sa Taguig City. Sa kasalukuyan, nasa Bicameral Conference Committee na ang Senate Bill No. 2200 o ang Basic Education Mental Health and Well-Being Promotion Act na naglalayong magkaroon ng mandatory mental health counseling, kabilang na ang pagpapatayo ng care centers at pagkakaroon ng mental health specialists sa loob ng mga paaralan. Matatanda ang tinukoy ni Gatchalian ng isang report noong panahon ng pandemya na umabot sa mahigit 2,000 mga estudyante ang nagtangkang magpakamatay at may kabuang 404 dito ang nasawi. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.